Kabayan, kumusta? Anong balita sa inyo? Sa mga nais na mga trabaho, opportunity dito sa Canada, sana po again itong ating video ay makatulong sa inyo sa mga job seekers na naghanap ng walang placement fee. Sana po ay tuloy-tuloy yung inyong paghahanap ng mga trabaho dito sa Canada dahil talagang napakaraming agency na pwede nating applyan dyan sa Pilipinas. Ano? So again, sinasabi ko sa inyo na sana po ay mapanood niyo buo itong video upang kayo nga magkaroon ng mga idea na kung paano ba mag-apply dito nga sa Canada. Subalit ngayon nga ay napakalungkot lang dahil yung ating mga kabayan na nagnais na nandito na bilang isang tourist, sila po ay hindi na mabigyan ng pagkakataon ng work permit, ano? Dahil nga may bagong linabas si IRCC regarding dito nga sa mga temporary foreign workers na mga visitors visa, no? So but again, sabi ko sa inyo, maraming opportunity ang Canada. Huwag kayong mawalan ng pag-asa dahil dito, sabi ko sa inyo na kung hindi man kayo makahanap ng trabaho dito nga sa ating mga pinagsasabi dito sa ating mga vlog, pwede kayo pumunta sa Job Bank, sa Indeed, doon sa Saskatchewan Jobs dahil dito po ay may mga opportunity din. Subalit, sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na ayusin ang inyong mga qualification upang kayo ay matanggap sa mga trabaho dahil dito nga ay ang taas ng kompetisyon, no? Mag-expect po kayo na talagang yung inyong pag-apply ay talagang maayos. Dahil kung hindi naman ganun kaganda at hindi naman kayo competitive sa paghanap ng mga trabaho sa Canada, talagang sinasabi sa inyo, mahirapan kayo. Okay? So again, kahit man mga high school graduate lang kayo, pwede kayo mag-apply sa Canada. Kung kayo man ay mga college degree, mas maganda. Subalit, importante pa din na kayo ay merong sapat na qualification kung kayo ay mag-apply ng mga trabaho. Dahil ang mga employer, ang mga agency, ay talagang namimili yan sila ng sino ba ang bigyan ng trabaho, opportunity, no? Dahil kahit man nasa Pilipinas kayo, nasa ibang bansa kayo, pwede kayo mag-apply online, no? Dahil nga sa talagang ang importante ay tuloy-tuloy nyo yung inyong paghahanap ng trabaho, ayusin nyo ang inyong mga qualification, basahin nyo muna bago kayo mag-apply. Dahil iyan po ay napakalaking opportunity na kayo ay magbabasa bago mag-apply. Dahil nga, kung kayo man ay nagbabasa lang ng housekeeping, tapos doon sa job description, hindi kayo nagbabasa. Nag-a-apply lang kayo na hindi kayo nagbabasa. Okay? So, sayang. Kaya nga sinasabi sa inyo, huwag nyo sayangin yung inyong mga pag-a-apply sa Canada. Kung mag-apply man kayo, importante na kayo ay magkaroon ng desisit. Ganon agad, no? Kasi importante na pag-apply nyo sa Canada, talagang ito na. Hindi po yung mag-apply kayo na sige lang, apply lang. Huwag po kayong ganyan. Kasi nagsasayang kayo ng oras. Dito, importante na kayo man ay nag-apply ng mga trabaho. Kumbaga, target diretso na makukuha ninyo yung mga trabaho opportunity na para sa inyo. Subalit guys, itong ating pag-usapan ngayon ay itong ang legit agency sa Pilipinas. Subalit sinasabi ko sa inyo paulit-ulit na kung kayo man ay dudable sa mga agency na mga na-post dito, pwede kayo pumunta sa POEA, pwede kayo pumunta din sa DMW upang inyo ma-verify itong mga agency. Kung ito ba sila ay mga legit, ito ba sila ay mga totoong mga agency talaga. Dahil again, dito sa Canada ay wala pong placement fee, walang salary deduction, kaya huwag kayong mag-alala kung wala kayong perang ganung kalaki. Dahil kung meron man lang kayong mga pera na siguro mga 70,000, 80,000, depende sabi sa inyo, depende, talagang makakakuha kayo ng trabaho. Subalit, importante kayo mag-qualify. Okay? So, patayin guys, tingnan natin doon sa website ng iPumps dahil ito po ay nakapost doon at sana po ay talagang makatulong to para sa inyo. So, ganoon pa man, itong ang ating pag-usapan ay itong tanker truck mechanic. Ano? Ito po ay nasa iPumps at ito po ay $22 per hour ang kanilang salary at ito po ay papunta sa Quebec at ito po ay 8 katrabahador at ito po ay sa September 26 pa ang kanilang
matatapos itong hiring nila. Subalit, sinasabi sa inyo, ito po ang job description, importante na kayo ay magbasa upang kayo nga ay magkaroon ng match doon sa agency na kanilang hinahanap, and then apply kayo kung kayo man ay may sapat na qualification. Subalit, ito po ang kanilang job description: repair or replace parts of automotive system, mga fuel, brakes, steering, engine, emission, cooling, electrical, or ano-ano pa dyan. And again, inspect and test mechanical units, engine, transmission, axle, brake system to locate fault. Repair and replace parts of commercial truck system, mga chassis, cab, engine, drivetrain, air brakes, steering, fluid, hydraulic, electrical. Okay? So again, sabi ko sa inyo, kung kayo man ay may mga sapat na mga ginagawa pa bilang isang truck mechanic, isulat nyo lahat. Oo, lahat importante na kayo ay nagsusulat upang kayo nga ay talagang makita yung inyo pang mga skills, no? Dahil napakalaking bagay po yan na kayo ay nagsusulat ng inyong mga job description sa mga previous or sa mga trabaho ninyo ngayon. So, ang qualification dito, again, sabi nga na kung kayo man ay may mga 5 years experience, applyan kayo. Kung kayo man ay may mga 5 years plus experience, talagang mag-apply, no? Kung kayo man ay mga less than 5 years, medyo hindi kayo ma-qualify. Subalit dito po, ito po ay high school graduate. Kayo po ay pwede dito. Kung kayo man ay may mga vocational, kayo man ay mga ALS graduate, kayo man ay mga mechanical engineer o ano man ang inyong mga college degree, applyan nyo lang. Okay? So again, ito po ang kanilang proficient in both electrical and mechanical maintenance. And proficient in English communication. Kung ang inyong mga English ay mga basic lang, okay lang yan, walang problema. Importante kayo ay makapagbato ng English sa mga inyong kausap. Kaya importante yan. Must have 4-wheel driver's license. Kung kayo man ay may mga lisensya, subukan nyo. At again, ito po ang walang placement fee ang iPumps. Okay? So, subalit sinasabi sa inyo guys na ang technique dito sa pag-apply dito nga sa mga agency, itong iPumps, tingnan nyo muna yung inyong mga job description, or kung kayo man ay mag-apply doon sa job bank or sa Indeed, tingnan nyo muna yung inyong, basahin nyo muna yung mga description. Ano ba hinahanap nila? And then, kung pwede mong kopyahin yan, ilagay sa resume mo, dagdagan mo na lang ng ano pa bang mga alam mong trabaho. Dahil importante, sinasabi ko sa inyo, dito ay importante na kayo ay nagsusulat, kayo ay may mga sapat na mga qualification upang kayo ay matanggap, at ang mga employer ay walang rason na kayo ay tanggapin sa mga trabaho dahil andyan na, nakasulat na. So ngayon, interviewin na kayo. Kung kayo man ay nasa ibang bansa, sabihin nyo, ako po ay nandito sa ibang bansa, pwede ba tayo mag-Zoom-meeting dahil opportunity, ako po ay anong country ka, kung mayroong anong country ka ngayon. Okay? So importante, sinasabi ko sa inyo na kayo ay ayusin lang ang mga resume nyo. Ayusin ang inyong mga qualification dahil diyan pa lang, number 1 na step ninyong gawin ay ang inyong resume. Subalit, pag hindi maganda ang resume nyo, sinasabi ko sa inyo lagi na talagang wala. Hindi talaga kayo makukuha ng trabaho. Dahil nga sa daming mga kompetisyon, sa daming qualify sa trabaho, kaya sila nag-outsource dahil nga sa may mga trabaho, subalit walang qualify. So itong ating mga kabayan, na kayo man ay may mga sapat na qualification, sunggaban nyo at apply na kung kayo man ay qualify. No? Dahil importante, sinasabi ko sa inyo na sa pag-apply dito sa Canada, talagang sipag at tiyaga. No? Sipag at tiyaga lang. Kung hindi man ito para sa inyo, maghanap tayo ng iba. No? Dahil nga, kung hindi naman kayo qualify, talagang mahirapan. Mahirapan talaga kayo. Maraming nagme-message sa akin at sinasabi ko, Enoy, ako po ay fresh graduate po ako sa agriculture. Ano po bang gawin ko? Importante, mayroon ka munang experience. Mag-experience muna kayo dahil sa experience, dito ang mga employer ay talagang naghahanap sila ng experience. Subalit, ito naman ay may mga training din dito. Pero, importante pa rin na mayroon kayong work experience. No? Dahil sinasabi ko sa inyo na magpakitang gilas kayo. Marami tayong mga kaubayan na mga qualify sa mga trabaho. Marami tayong mga kaubayan na may mga sapat na qualification dito nga sa Canada.
papuntang Canada. Subalit, ang problema ay hindi nga kayo nagsusulat ng inyong mga resume. Hindi kayo nagsusulat ng inyong mga job description. So, napakalaking bagay yan. At again, sinasabi sa inyo, ito aking ginagawa ay hindi po para sa akin, ito po ay para sa inyo. Kung kayo man ay maniwala sa akin, hala, go ahead. Pero pag hindi kayo maniwala, it's okay lang, walang problema. Kasi, sabi sa inyo, ako po ay nasa Canada na, ito po ay para sa inyo, ako po ay tumutulong lang sa inyo kung kayo ba ay pwede ba kayo mag-apply dito, ito, pwede nyo applyan, para at least matulungan ko rin kayo kung saan kayo pwede mag-research at saan kayo pwede mag-apply. Subalit guys, again, sana po ay mayroon kayong natutunan dito nga sa ating vlog ngayon. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, sana po ay makonsider i-like, i-subscribe at huwag niyo kalimutan lagi, i-click ang notification bell para updating kayo tuwing meron ko in-upload dito sa ating channel. Subalit pwede niyo i-share ito ating mga video sa inyong mga social media platform or sa inyong mga Facebook, no? I-share niyo ang aking mga video para at least makarating sa ibang gusto ring pumunta ng Canada kagaya din sa iyo. Okay? So, patayin guys, maraming salamat ulit sa inyong panonood, subaybay sa aking channel. Ako po si Noy Tibbs. God bless and have a wonderful day.